sigurado, wala nang sayang na galaw, atin ang panalo. Hindi na pwedeng nakakapit sa nakaraan, gamitin ang pag-iisip sa bagong paraan. Mas mabilis na, may disiplina, abutin ng... Good morning sa ating lahat. Ako po pala si Mayor Proy Anduesa ng LGU, Claveria, Masbate. Sa mga katanungan po na kung ano ang nais o gusto ng isang punong bayan o local chief executive ng isang bayan o ng isang munisipyo, siguro po kung sa sinasabing kung ano ang aming mga plano o aming gusto mangyari para sa ikabubuti ng aming mamamayan o sa aming nasasakupan, siguro po ay siguro naman pareho naman ang mga layunin namin ng mga punong bayan o mga mayors na kung saan po ay gusto namin sa mga nasasakupan na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mamamayan. So, paano ba namin ma-i-deliver yung mga magandang kinabukasan o kabuhayan sa ating mga nasasakupan ng mga mamamayan o mga constituents? So, una, ang sa akin dito sa aking nasakupang LGU Claveria, Masbate, ay priority ko yung naangkop na dapat maibigay sa ating mga constituents, sa ating mga kababayan, mga kabarangay, na kung saan po ay gusto namin sa aming mga nasasakupan na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mamamayan. So, paano ba namin ma-i-deliver yung mga magandang kinabukasan o kabuhayan sa ating mga nasakupan ng mga mamamayan o mga constituents? So, una, ang sa akin dito sa aking nasakupang LGU Claveria, Masbate, ay pinapriority ko yung naangkop na dapat maibigay sa ating mga constituents, sa ating mga kababayan, mga kabarangay, na kung saan ay ito ang dapat makatulong talaga sa ating mga nasasakupan. So una dyan, ang aking priority ay yung ating health services. So kalusugan po talaga. Sa totoo lang, nung nag-approve kami ng aming ELA, yung Executive and Legislative Agenda, yun talaga ang binigyan ko ng pansin, yung sa health services. Siguro alam naman nating lahat, yung mga nakaraang taon na kung saan ay grabe talaga ang dinulot o perwisyong binigay ng health emergency crisis na COVID-19. So doon pa lang ay pagtanto-tanto ko rin, pag-isipan ko together with my municipal officials, yung ating legislative body, yung ating mga membro ng Sangguniang Bayan together with the Vice Mayor, na kung saan i-priority talaga namin yung mga health services ng ating mamamayan. So talagang nakapokus po kami sa health. So in fact, itong aming ginagawang budget ngayon for the year 2024 ay nakatuon kami doon sa aming health services. So isa sa nilagyan namin ng malaking budget ay yung sa health sector. So yung priority namin yung pambili ng mga gamot basta in related po sa ating health. So pangalawa, yung isang priority ko dito yung sa education. So edukasyon talaga ang isang solusyon para maibsan ang kahirapan ng isang lugar o isang munisipyo o isang barangay, na kung saan ito ay nakakatulong. So kung ang ating mga kababayan o mga constituents ay nakapag-aral, ay paano nakapagtapos ng kolehiyo or mga degree holders ka, so at least madali yung mas madali sila makapag-empleyo, madali makahanap ng trabaho, at nakakatulong talaga sa pamilya. Dahil siyempre kung may trabaho naman ang isang tao, siyempre kung bilang isang membro ng pamilya, at least magiging breadwinner ka, at least ikaw na yung magbibigay ng what do we call this, parang suporta sa iyong pamilya. So, napaka-importante po talaga education talaga. Edukasyon, so yun ang pinopromote talaga namin dito, na yung aming mga
kabataan na magsikap talaga mag-aral para makatulong sa kanilang pamilya para in the future at least gumanda rin ang kanilang buhay. So ang isa pang binibigyan namin talaga ng pansin o pinapriority namin yung aming social services. So dapat yung ating mga kababayan, yung ating mga constituents ay meron tayong mga binibigay na mga suporta sa kanila, mga livelihood programs and projects. That's why kami po ay palaging nakikipag ugnayan o nakikipag coordinate sa ating mga national government, yung sa ating DSWD, sa ating Department of Health, Department of Agriculture, BIFAR, na kung saan mabigyan ng mga pangkabuhayan o itong mga livelihood programs ang ating mga kababayan. So dapat may sapat din tayong tulong na maibigay, mag-financial man yan o sa ating mga health sector, kasi karamihan ngayon natural may mga pasyente, may mga tulong pinansyal na kailangan. So at least ang amin ditong pina-priority, naglaan talaga kami ng kahit kunting pondo lang, at least yung tinatawag natin na AX, yung assistance in crisis situation, andyan palagi. So kung ano man, may burial assistance kami na binibigay, may financial assistance, may educational assistance. So at least kahit papano bigay ng kunting tulong din sa ating mga kababayan. So may dagdag pa ang itong ating mga infrastructure projects. So ito din ang aming tutuunan ng pansin, na kung saan sa ngayon po, hindi naman sa pagmamayabang o sa pagmamalaki ng aming munisipyo, ay kahit papano po ay at least yung aming mga farm to market roads, yung aming mga going to barangay na mga kalsada, yung aming mga going to sitios or purok, kahit papano na bigyan namin ng project, kahit one lane lang na kalsada o pathway, at least nabigyan namin ng project yung ating mga barangays papunta na doon sa ating mga sitios. And then yung sa turismo, isa pang isang priority program ko din dito sa aming lungsod Claveria, na kung saan po marami kaming mga tourist spots. So kailangan din namin i-promote talaga. So nagkaroon talaga kami ng mga programa na talagang nakaakibat doon sa programang pang turismo. So marami tayong mga beach resorts dito, yung mga tourist spots talaga na kung saan dito lang nila makikita sa ating lugar. So talagang ipinopromote namin yan padahan-dahan, na kung saan tinutulungan naman kami ng aming regional director ng Department of Tourism, Region 5, at saka ng aming provincial director ng Provincial Tourism Office, mabigyan kami ng mga additional na mga kaalaman, or may mga pinadala sila mga gamit para sa pag-promote ng turismo dito sa aming lugar, dito sa LGU Claveria, Masbate. So regarding naman sa good governance, pagpapatakbo ng ating munisipyo o dito sa aming lugar, ay ang ginagawa po namin dito ay nakikipag-ugnayan kami sa aming mamamayan, sa aming mga constituentes, na makipagtulungan sa amin, kasi hindi namin kaya kung kami lang. Paano naman kung sige ang ang dami namin mga programa na binibigay sa
mga mamamayan namin, sa mga constituents, kung hindi naman nakikipag cooperate or participate yung ating mga kababayan, so useless din yung ating binibigay ng mga program ng projects. So dapat there is a kwan, that's what we called kwan, in kwan, merong collaboration ang kwan, LGU and constituents. So siyempre natural from the local government unit up to the barangay local government unit. So what does it mean? So ang lokal na gobyerno ng ating munisipyo ng Claveria ay dapat may coordination din at ang barangay local government unit. So I am referring to the barangay officials ng ating mga barangay. So pinangunahan niya ng ating barangay captain at ng ating mga barangay kagawan. So sila naman po ay dito sa amin ay malaki din ang ating papasalamat at napakaganda ng kanilang pakikipag dialogo sa amin, pakikipag-usap at lalo na yung suporta na ibinibigay nila sa ating local government unit. So at least diyan kasi natin makikita yung camaraderie ng kada isa, kasi without the cooperation ng bawat isa, so walang mangyari na pag asinso ang isang lugar. So in unity baga daw, sabi, there is a progress. So dapat yan ang ipagpatupad talaga. So dapat para matawag na maging maipatupad natin ang good governance sa kanya-kanya na kapayapaan o sa kaayusan ng ating nasasakupan, yung tinatawag natin na peace and order. So dapat yun ang dapat natin bigyan pansin dito sa tinatawag na good governance. So dito naman sa katanungan bilang kung ano yung naitulong din ng ating lokal na gobyerno sa karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. In fact, ang aming lokal na gobyerno po ay naglaan talaga ng budget regarding po sa programa para sa kababaihan. So we have the so-called Gender and Development Program na kung saan po doon nakalodge lahat yung aming mga programs and projects para po sa ating mga kababaihan. So naglaan po kami, we have allotted a budget entitled po talaga para lang sa ating mga kababaihan. So yung nga po ang programa ng ating national government na Gender and Development, diyan po talaga dapat equally respected yung ating kababaihan. Hindi naman lang kuan lang yung kumbaga maging balanse tayo, hindi lang yung mga kalalakihan lang ang ating dapat matulungan or nakapokus lang tayo dito sa isang sektor lang ng mga kalalakihan. Sa ngayon talagang binigyan na talaga ng pansin at talagang binigyan din ng programa ng ating gobyerno, mag-national man o sa lokal, ang karapatan ng mga kababaihan. So pantay na ngayon ang pagtingin ng para sa kababaihan at sa kalalakihan. So kung ano daw ang kaya ng mga kalalakihan, kaya na rin ng ating mga kababaihan sa ngayon. So kami po dito sa LGU Claveria Masbate, hindi na po kami nakapokus dun sa kababaihan. So when you speak of gender and development, that includes as a whole na yan eh. Meron tayong para dyan sa LGBTQ community. So yung ating mga mga ibang kasarian din, yung ating mga LGBTQ plus community. This is nandun yung ating mga yung gays natin at yung mga tinatawag natin ng mga T-birds, yung mga tibo, ay talagang binibigyan din natin ng projects. Actually po, nagkaroon kami ng project sa mga schools. Kung saan naglagay kami ng gender and equality
comfort rooms, yung mga CR natin. So, imbis na dalawa lang ang CR, kasi po baga, kung ating matatandaan, sa ating kumbaga kasanayan, yung naging practice natin, mga dati pa, panahon, yung CR natin ay dalawang lang yun, para sa dalawang lang yun, sex, kumbaga male or female. Ngayon po, ginawa namin, tatlong rooms na, tatlong CR na, comfort room. So, may male, may female, at saka may sa LGBTQ plus. At least tatlo na, at least hindi ma-deprive yung kakayahan din ng ating mga LGBTQ plus community. So, kaya dyan po talaga, binibigyan talaga namin ng kahalagahan ang programa para sa ating mga kababayan. And then, sa atin namang mga, para naman sa ating programa sa ating mga kabataan, ay po talaga, halos pareho talaga natin priority itong natin, yung ating programa sa kababaihan at sa ating mga kabataan. So, dito po sa amin, ay aking nagpapasalamat din sa tulong ng aking SK Federation President, na kung sa din, siya po ay napaka-aktibo when it comes to sports. Talagang in-encourage ang ating mga kabataan, yung ating mga youth, na mag-engage talaga, ma-encourage sa ating mga sports fest na ginagawa. So, meron po kami palagi ditong ginagawa, hindi lang sa munisipyo, pag during fiesta celebration ng aming town, Patrono Town Fiesta, pati po sa mga barangay fiestas, ginagawa namin na talagang mag-conduct talaga sila ng mga sports fest, so mga ball games, kagaya ng basketball, may volleyball tayo dyan, may badminton. So, talagang ginagawa po namin yan. So, at least yung mga kabataan natin, natutulungan natin na may iwas sila sa mga masasamang bisyo. At the same time, na-encourage talaga sila at na-exercise talaga sa ating mga sports activities. So, yan po talaga ang aming ginagawa dito. Actually po, ang munisipyo po ay naglagay mismo ako ng local youth development officer, yung ating tinatawag na LIDO, kung saan yung ating naitalaga din na dyan, yung chairman nila, yung presidente ng LIDO ay napaka aktibo, kaya talagang natutulungan talaga, napakalaking tulong sa ating mga kabataan. So siguro ang akin lang mai-share sa ating mga kapwa local chief executive o mayor ng every LGU dito sa naskopan ng ating probinsya ng Masbate ay magtrabaho lang po tayo ng marangal, naayon sa batas, at siyempre wag nating pabayaan ang ating mga constituents. Ibigay natin kung ano yung mandato na itinulong nila sa atin. Tayo ay iniluluklok dito sa posisyon na ito, kaya dapat din suklian natin ng talagang dedicated, dedikado, sincero na serbisyo publiko. Diyos mabalos po sa Indogabos. Arangkada pa. Arangkada na. Bagong kaalaman, bagong makinarya. Tapos na yung luma, ngayon ay kayang-kaya. Hindi ka na dihado, ngayon ay sigurado. Wala nang sayang na galaw, atin ang panalo. Hindi na pwedeng nakakapit sa nakaraan.